Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA Public Affairs. ICI nanawagan na magkaroon investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Sa isang pahayag, nanawagan ang Independent Commission for Infrastructure ng masusing investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral na nahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet nitong Biyernes ng madaling araw. Aniya, the Commission likewise calls for a prompt and thorough investigation of the death of Yusek Cabral to ensure that there is no foul play. Should authorities determine one, it is possible that those responsible may also be connected to the anomalous infrastructure projects. Ito na. Pinabasa ko ang mga comments. Maraming nagsasabi na kagagawan yan ng mastermind. And then, mga comments pa, nagkatotoo na ang birthday wish ni Miss Cara David. Kaya I don't know baka ngayon anong reaksyon ni Miss Cara David itong nangyari kay Yusek Cabral. Dahil yung birthday wish niya sana mamatay lahat ang mga kurakot sa bansa. Nagkatotoo na. Kaya masaya ngayon, ito, opinion ko lang ito Tingin ko, masaya, nakangiti si Miss Cara David dahil at least natupad ng wish niya. Kailang hindi pa, simula pa lang ito. So, sino kaya ang susunod? Nako, yung mga na-involve dyan, talagang mapapaisip ka dyan. May post ng isang retired general. Sabi niya, sa lahat ng may nalalaman tungkol sa flood control project, magsalita na kayo bago kayo isunod na ihulog sa bangin. Something like that. So, wala na. Agree ako dito sa panawagan ng ito yung complete statement. Yusek Catalina Cabral was one of the central figures in the ongoing investigation of the anomalous government infrastructure projects. As the former Undersecretary for Planning, she was no doubt privy to vital information. We therefore ask law enforcement agencies to immediately secure and preserve all her documents, gadgets, and computers for possible digital forensic examination. The Commission likewise calls for a prompt and thorough investigation of the death of Yusek Cabral to ensure that there is no foul play, period. Should authorities determine one, it is possible that those responsible may also be connected to the anomalous infrastructure projects. The Commission extends its condolences to the bereaved family and friends of the former DPWH Undersecretary. Oo nga, nakikiramay tayo sa pamilya ni Yusek Cabral. Malungkot na Pasko. So yung pahayag ng Presidente, ng DPWH Secretary, ng Ombudsman na may magpapasko sa kulungan, hindi pa natupad. Ang natupad yung wish ni Cara David na sana lahat ng kurakot ay mamatay. Ano kaya yon? Joke lang ni Miss Cara David o talagang out of her frustration? Although patawa, pabiro yung pagkasabi niya, patawa. Kailang I believe na out of her frustration. Kasi nga nagbabayad tayo ng mga buwis. Laking binabayaran ng itong mga artista yon sa newscast, automatic deduction yan. So
Nakakano, sabi nga ni Dennis Trillo, done paying my taxes, pwede nyo na ulit nakawin. Mga ganon. Miss Regen Velasquez, ang daming nagre-reklamo na. Bayad tayo ng bayad ng buwis, sila naman nakaw ng nakaw. Tapos, so, lalo tayong sumisikat. Ito, sigurado ito, balita na naman ito sa ibang bansa. Pagkamatay ng isang former undersecretary na sigurado ang daming nalalaman yan. Yung kwento ng driver, hindi ako masyadong hindi ako kumbinsido yung kwento niya. Although mayroon ding nagsasabi na baka yung bangkay na sinasabing nakuha hindi siya yun. Kasi hindi naman ipinakita ng mukha. Baka script ito ng mastermind para hindi na siya makakapagsalita. Pinalabas, patay na. Yung pala buhay, kailang pinatakas, pinapunta na, safety ka na dyan ka na lang di ba maganda? Lusot din ang mastermind. Kaya lang, these are all speculations. Puros na lang haka-haka dahil ako, hindi ko inaasahan na ganitong mangyari. Kawawa naman. May pamilya yan may nagmamahal. Saka hindi pa naman siya napapatunayan. Presume innocent pa rin siya until proven otherwise. Ito, balita, statement ng Bureau of Immigration. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, supposed to be December 17, pagbalik niya. Kasi nagpaalam, umalis noong November, kalimutan ko yung petsa, November, para lang samahan ang wife niya for a medical procedure sa state. December 17 ang dineclare niya na pagbalik. Ano ngayon? 19 na. Hindi pa bumabalik. So, ano ito? Parte ng script na naman. Pinatakas ng mga mastermind para ala Saldico, na dyan ka na lang, huwag ka nang bumalik. Wala na, lalong sumasama ang pangyayari. Itong flood control scandal na ito, tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos administrasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na ni ang matagaan og yero na magatop na siya karon. Atop na gid ko karon. Sige. So, kung muulan, tuluan kay ang ilang balay. So, karon kuya, pila na ni kato inyong balay busa na kuan na, tuluan na kayo kung muulan ay nani na 10 years. So, 10 years na ang inyong balay busa tuluan na kayo kung muulan. Tungod sa kayo dai pwede mo pulian ang isin. So, unsa imong trabaho kuya? So, farmers lang ka kuya. So, nagtrabaho lang siya sa yuta. So, si kuya, nana kay anak kuya? So, na siya anak isa. So, ay pagin mapulihan daw ang ilang ngero nga guba na. Salamat kay sa Ginoo nga makatap na gid ko. Sponsor. Sige kuya.
Lansang ba? So managid og atop si Uncle. So dili na gid siya tuluan. So nagtinabanga sila sa iyang anak. Ayun, salamat sa Ginoo sa nag-support. Hinahaw sa nadagang pa yung matawang. Sige, salamat po.